Tapos, pinag-usapan din dito yung suporta nila about sa 2028 election. I think Attorney Falces said na, kung sa 2028 election masusuportahan niya si Leni Robredo at saka si Raffy Tulfo. Kasi up to this moment, sabi nga ni Attorney Falces, wala namang case na na-file sa ngayon, against kay Raffy Tulfo. So kung tatakbo siya, kung di si Leni, si Raffy Tulfo ang kanyang susuportahan. And then, nagkaroon din sila ng issue about kay VP Sara Duterte kasi nagkaroon ng usapin about sa kanyang pamumuno. Yung mga nagawa niya, yung mga nakikita sa social media, yung mga threat niya against the president, yung nakita natin mga ebidensya, mga alleged evidence dito sa proceeding kay VP Sara. So napag-usapan niya mga yan. Ako, sa totoo lang, kung ako naman ang tatanungin, pagdating sa presidential election, to be honest, napakaaga pa. 2026 pa lang, 'di ba? Hindi pa ako naniniwala ako miski ako, yes, sasabihin ko na hindi ko iboboto si Sara Duterte just for theory. Pero naniniwala ako, kahit ako kasi nagbabago ako up until to the time of the election. Minsan ano ako, minsan may experience ako dati. I was eyeing to vote for this candidate up until the last day ng election. Tapos nung magsimula na parang, boboto na ako, meron ako naalala na parang incident na hindi okay sa akin. So, I changed my mind. Kaya ako naniniwala ako sa 2028 election, masyado pa maaga. Masyado pa maaga. I think it's too early to talk about kung sino man ang iboboto natin ng 2028 kasi marami pa pwede mangyari. Hindi natin alam kung meron talagang, makakasuhan na big fish sa flood control issue. Hindi rin natin alam kung mai-impeach ba si Sara Duterte. Hindi rin natin alam kung anong mangyayaring verdict sa ICC kay, dating Pangulong Duterte. So ang daming mga naglalarong factors na I think it's credible enough to say na hindi tayo hindi pa natin alam kung anong puwedeng mangyari bukas. So, masyado pang maaga. Sabi ni Romualdez, Tambi, idle playing safe." Ako ba yung sinasabihan mo? Kasi kung ako yung sinasabihan mo, yeah, totoo yan, playing safe, kasi hindi ko pa kasi alam ang puwedeng mangyari bukas, and, usually ako naman, open ako sa opinion ko, lalo na sa national politics. Sinasabi ko 'yan, kahit kay Marcos, 'di ba? Kapag may nakikita ako hindi maganda, sinasabi ko 'yan. Hindi naman ako hindi naman ako blind supporter. Okay, doon din napag-usapan nila yung lumalalim na usapan ng dinastiya, korapsyon at saka leadership. Alam niyo yung issue ng dinastiya, I always believe that yung political dynasty sa Pilipinas always link siya sa corruption. And dahil sa corruption, bumababa yung standard ng leadership. Parang kumbaga kung si tatay, si Attorney Falsis. Okay. So parang lumalagay na parang si tatay naging governor, tapos si anak susunod na magiging governor, si tatay naging vice governor o naging congressman. At ang nakikita ko is that yung pagpapasa-pasa ng kapangyarihan sa mga lalawigan na parang isang pamilya lang nagkokontrol, bumababa ang standard ng paggogobyerno. Bumababa ang standard ng politika. Kasi ako naniniwala ako that dapat nga sa isang pamilya, isang beses lang siya tatakbo, then after nun tapos na, Bakit? Kasi naniniwala ako that a lot of people out there, may kakayanan para mamuno, 'di ba? Hindi lang naman isang tao ang nakapag-aral ng law or hindi naman isang tao lang may political will. I believe na lahat ng tao may kapangyarihan at kakayanan to govern, to be a local executive or chief executive ng isang bansa. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.